Palamunin ka na nga. Wala ka pang silbi. Ang dumi-dumi ng bahay na ito, kasing dumi ng pagkatao mo. Kung alam ko lang na ganito ka katamad, hindi ko na sana hinayaang pakasalan ka ng anak ko. Ang boses ni Doña Clarissa ay tila talim ng itak na humihiwa sa katahimikan ng hapon. Kasunod nito ay ang matunog na pagbagsak ng isang tasang porselana sa sahig na naging sanhi ng pagtalsik ng mainit na tsaa sa paanan ni Sofia. Si Sofia ay nakaluhod sa malamig na semento ng kusina. Ang kanyang mga kamay na tila mga tuyong sanga dahil sa labis na pagtatrabaho sa paglalaba at paglilinis ay nanginginig habang pilit na pinupulot ang mga piraso ng basag na tasa. Kanina pa siya gising bago pa man sumikat ang araw. Nilabhan niya ang nagtataasang tambak ng damit ni Doña Clarissa, naglinis ng buong bahay, at nagluto ng paboritong ulam ng kanyang biyenan, kahit na ang sarili niyang sikmura ay kanina pa humihingi ng kahit isang subo man lang ng kanin. Ngunit sa mata ng matandang babae, siya ay nananatiling isang basura. Sa magasandaling iyon, ang tanging iniisip ni Sofia ay ang gamot para sa kanyang anak na si Mia. Ang maliit na baso ng gatas na binili niya mula sa kanyang kakarampot na kinita sa paglalaban ng damit ng mga kapitbahay ay maingat niyang itinago para sa may sakit na bata. Ang bawat mura at lait na tinatanggap niya ay tinitiis niya dahil sa kanyang isip, ang mahalaga ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Ramdam ni Sofia A.N.G. Happy diin ng mainit na tsaa sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Hindi siya makahinga, hindi siya makasagot. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pilit niyang ipinipikit ang kanyang mga mata. Ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan. Magsalita ka! Para kang tuod dyan! Kaya siguro hindi ka na tinatawagan ni Adrian dahil sa hitsura mong yan. Nakakasika ka! Muling sigaw ni Doña Clarissa habang ang dulo ng kanyang mamahaling tsinelas ay itinutulak ang kamay ni Sofia na may hawak na basag na porselana. Sa magasandaling iyon, bumukas ang pinto ng kusina at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling bestida, may bitbit na branded na bag at kitang-kita ang nakaumbok nitong tiyan. Si Vanessa, ang babaeng ipinalit ni Adrian sa kanya sa malayo at malamig na bansa ng Alemanya. Tita, huwag niyo na pong pagtiyagaan ang babaeng yan. Sayang lang ang laway niyo. Ipinagluto ko po kayo ng espesyal na hapunan. Mas masarap pa sa basura na ginawa niya, ani Vanessa sa isang malambing, ngunit mapang-uyam na boses. Hinaplos niya ang kanyang tiyan habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Sofia. Dito ka na lang muna sa sahig, Sofia. Tutal, diyan ka naman nararapat. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang hikbi ni Mia mula sa kabilang kwarto na tila nararamdaman ang sakit na nararanasan ng kanyang ina. Sa labas ng pinto, nakatayo ang isang lalaki. Hawak niya ang kanyang maleta. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Si Adrian, ang bawat salitang binitawan ng kanyang ina, ang bawat tingin na mapangmaliit ni Vanessa, at ang anyo ng kanyang asawa na nakaluhod sa sahig ay tila mga saksak sa kanyang kaluluwa. Ang 3 taon ng kasinungalingan ay biglang naglaho, pinalitan ng isang katotohanang mas mapait pa sa kamatayan. Pinanood ni Adrian ang kanyang asawa, ang babaeng pinangakuan niya ng langit at lupa, habang pinupulot nito ang mga basag na pangarap sa paanan ng kanyang ina. Nakita niya ang panginginig ng balikat ni Sofia, ang pagtulo ng isang butil ng luha sa sahig na tila isang hiyaw na walang tunog. Hanggang kailan? Hanggang kailan magtitiis ang isang pusong wala nang ibang alam, kundi ang magmahal sa gitna ng pagmamalupit? At hanggang kailan kaya ng isang lalaking nagbulag-bulagan na panindigan ang kanyang mga pagkakamali kapag ang lahat ng kanyang pinaniwalaan ay isa lamang palang malaking panlilinlang? Tumalikod si Sofia, hindi dahil susuko na siya, kundi dahil kailangan niyang protektahan ang tanging natitira sa kanya. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, ang anino ng nakaraan ay tila lalong humahaba. Naghihintay ng pagkakataong lamunin
ang anumang pag-asang natitira sa kanyang puso. Nanatiling nakapinid ang mga labi ni Adrian habang ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa tatlong babaeng nasa harap niya. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay tila isang bumubuntis na bagyo, mabigat at nakakabingi. Ang maletang hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay at lumapag sa sahig ng walang anumang tunog, tila sumasalamin sa unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Adrian! Anak! Ang tili ni Doña Clarissa ay bumasag sa katahimikan. Mabilis itong nagbago ng anyo, ang kaninang mukha na punong-puno ng puot ay biglang napalitan ng huwad na kagalakan at pag-aalala. Agad itong lumapit sa anak at humawak sa kanyang dibdib. Humihingal na tila aatakihin sa puso. Oh Diyos ko, bakit hindi ka nagsabi na darating ka? My heart, Adrian. Ang puso ko ay biglang sumikip sa sorpresa. Hindi kumilos si Adrian. Ang kanyang paningin ay nakapako pa rin kay Sofia na nananatiling nakayuko sa sahig, tila isang rebulto ng pait at dusa. Adrian, babe. Ang malambing na tinig ni Vanessa ay sumunod, habang dahan-dahan itong lumalapit at humahawak sa braso ng lalaki. Ginamit niya ang kanyang kabilang kamay upang haplusin ang kanyang tiyan. Mabuti at dumating ka na. Masyadong mainit ang ulo ni tita dahil sa katigasan ng ulo ng babaeng ito. We were just trying to, correct her. Para naman hindi ka mapahiya pag-uwi mo. Ay isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Adrian, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Tumingin siya kay Vanessa, pagkatapos ay sa kanyang ina na ngayon ay nagpapanggap na hihimatayin na. Sa wakas, ibinaling niya ang kanyang pansin sa asawa. Sofoy, mahinang tawag niya. Ang boses niya ay gumaralgal, punong-puno ng pagsisisi na hindi niya maipaliwanag. Sa halip na sumagot, dahan-dahang tumayo si Sofia. Hindi siya tumingin kay Adrian. Walang galit sa kanyang mga mata, walang puot. Tanging isang malalim at madilim na kawalan. Inayos niya ang kanyang buhok na nagulo at pagkatapos ay maingat na kinuha ang baso ng gatas na himalang hindi nabasag sa gitna ng kaguluhan. Kailangan ng uminom ng gamot ni Mia. Ang tanging sambit ni Sofia sa isang patag na boses na tila ba ang presensya ni Adrian ay wala lang. Tinalikuran niya ang lahat at naglakad patungo sa isang maliit na pinto sa dulo ng kusina. Ang pinto patungo sa isang madilim at masikip na silid-imbakan na ngayon ay nagsisilbing tahanan nila. Hindi napigilan ni Adrian ang kanyang sarili. Sinundan niya si Sofia, binaliwala ang mga tawag ng kanyang ina at ang pagpigil ni Vanessa. Nang pumasok siya sa silid, ang amoy ng amag at kahalumigmigan ay agad na sumalubong sa kanya. Ang silid ay halos wala ng espasyo para sa dalawang tao. Isang manipis na kutsyon sa sahig, isang lumang bentilador na halos hindi na umiikot, at isang maliit na lamesa kung saan nakapatong ang ilang piraso ng gamot. Doon, nakita niya si Mia. Ang kanyang munting anghel ay nakahiga, maputla at hirap sa paghinga. Ang bawat singhap ng bata ay tila isang saksak sa puso ni Adrian. Nakita niya kung paano maingat na inalalayan ni Sofia ang bata upang painumin ng gatas. Ang bawat galaw ay puno ng pagmamahal na sa loob ng 3 taon ay tinalikuran niya. Sofia, ano ito? Bakit kayo narito? Nasaan ang lahat ng perang ipinapadala ko? Tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Humarap sa kanya si Sofia. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Ang liwanag ng buwan na sumisilip sa maliit na bintana ay nagbigay diin sa mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata ni Sofia at sa kapayatan ng kanyang mukha. Ang pera? Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia, isang tawang puno ng pait. Adrian, ang perang ipinadala mo ay naging mga alahas ng nanay mo, naging pusta sa mga lamesa ng mahjong, naging mga handaan para sa mga kaibigan niyang mapagpanggap. Habang kami ni Mia, kailangang makiusap sa mga kapitbahay para lang sa isang pirasong pandesal. Hindi makapagsalita si Adrian. Ang kanyang dila ay tila na paralisa.
Dahan-dahang lumapit si Sofia sa isang lumang cabinet na sira-sira na ang pinto. May kinuha siyang isang maliit na kahon ng sapatos at inihagis ito sa paanan ni Adrian. Ang kahon ay bumukas at ang mga laman nito ay nagkalat sa sahig. Hindi ito pera, hindi ito mga regalo. Ang mga ito ay mga papel de ahensya, mga resibo ng pagkakasangla. Isa-isang tiningnan ni Adrian ang mga papel, ang kanyang singsing na pangkasal na ibinigay niya kay Sofia, ang relos na regalo ng kanyang ama, ang tanging kwintas na pamana ng lola ni Sofia. Lahat ay isinangla upang may maipambili ng gamot para kay Mia habang ang kanyang ina ay nagpapakasasa sa karangyaan. Ito ang katotohanan na hindi mo narinig sa mga tawag sa telepono, Adrian. Wika ni Sofia, ang kanyang boses ay tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang bawat perang ipinadala mo ay may kapalit na luha at dugo namin. At ngayon, dala mo pa ang babaeng iyan dito sa loob ng bahay na ito? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Clarissa, na ngayon ay wala ng bakas ng pagkakasakit. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. Huwag kang maniwala sa kanya, Adrian. Ginamit niya ang pera mo para sa sarili niya. Ipinambili niya ng mga kung ano-anong luho at pagkatapos ay isinisi sa akin. Yan ang plano niya, ang sirain tayo. Sigaw ng matanda, habang pilit na kinukuha ang mga papel sa sahig. Ngunit bago pa man mahawakan ng matanda ang mga papel, mabilis itong kinuha ni Adrian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang pagmamahal na dati niyang nararamdaman ay unti-unting pinapalitan ng isang nakakatakot na puot. Magsinungaling ka pa, ina. Magsinungaling ka pa hanggang sa maubos ang hangin sa iyong baga, sabi ni Adrian sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Tinalikuran ni Adrian ang kanyang ina at muling tumingin kay Sofia, na ngayon ay nakayakap na kay Mia. Ngunit bago siya makalapit, napansin niya ang isang sobreng nakasuksok sa ilalim ng unan ni Mia. Isang sobreng may tatak na isang sikat na legal office. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Nang buksan niya ito, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa pagkakasangla. Ito ay isang dokumento ng paglilipat ng pagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Isang lupang matagal nang ipinangako ni Adrian kay Sofia, ngunit ngayon ay nakapangalan na sa isang taong hinding-hindi niya inaasahan. Bakit sa kalsada na tayo titira, Papa? Doon na ba tayo matutulog sa tabi ng mga basura? Ang boss, Mia ay parang isang manipis na hibla ng sinulid na biglang naputol. Nag-iiwan ng isang matalim na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng silid. Ang kanyang maliliit na daliri ay nakakapit ng mahigpit sa laylayan ng baro ni Adrian, habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot na hindi dapat nararamdaman ng isang batang musmos. Nanigas si Adrian. Ang dokumentong hawak niya ay tila naging isang piraso ng nagbabagang bakal na pumapaso sa kanyang palad. Don Ricardo. Ang pangalang nakasulat sa linya ng bagong nagmamay-ari ng kanilang lupa ay hindi isang kamag-anak, hindi isang kaibigan, kundi ang pinakamalaking usurero at financier ng mga iligal na pasugalan sa kanilang bayan. Dahan-dahang lininggon ni Adrian ang kanyang ina. Si Doña Clarissa ay nakatayo sa may pintuan ng silid-imbakan. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binuhay ng takot. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa dokumento at sa mukha ng kanyang anak. Ina, sabihin mo sa akin na panaginip lang ito. Ang boses ni Adrian ay mababa, ngunit puno ng panganib. Sabihin mo sa akin na hindi mo isinugal ang mismong bubong na sumisilong sa asawa at anak ko. Adrian, anak, pakinggan mo ako. Mabilis na lumapit ang matanda. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa braso ni Adrian sa isang mapanlinlang na haplos. Ginawa ko lang yon dahil kailangan natin ng dagdag na puhunan. Sabi nila, madodoble ang pera kung itataya ko sa magandang laro. Akala ko ay mababawi ko rin agad
para sa inyo ni Vanessa. Ay isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia na kanina pa tahimik sa isang sulok. Ang kanyang tawa ay walang bahid ng saya, tanging ang tunog ng isang pusong matagal nang namatay. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha si Mia mula sa pagkakahawak kay Adrian. Tila ba ayaw niyang mahawahan ang bata ng dumi ng usapang iyon. Vanessa? Puhunan? Tanong ni Sofia, ang boses niya ay kasing talim ng isang labaha. Adrian, habang nagpapadala ka ng libu-libong piso para sa kinabukasan natin, ang nanay mo ay reyna sa lamesa ng mahjong. Ang puhunan na sinasabi niya ay ang mga gabi na hindi kami kumakain ni Mia dahil ang pambili ng bigas ay naging pusta sa sugal. At ang Vanessa na yan, itinuro ni Sofia ang babaeng nakatayo sa labas ng pinto na ngayon ay nagpapanggap na naguguluhan. Siya ang naging kasabot ng nanay mo para paniwalain ka na ako ang masama, habang sila ay nagpapakasasa sa pinaghirapan mo. That's not true! Adrian, don't listen to her! Sigaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng pagmamadali. I love you. I'm carrying your child. Bakit ko gagawin iyon? Baka si Sofia ang nagnakaw ng titulo at ibinigay sa Don Ricardo na yon. Hindi sumagot si Adrian. Tinalikuran niya ang lahat at mabilis na lumabas ng bahay. Bit-bit ang dokumento. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang pagtakas mula sa isang bangunggot na siya mismo ang gumawa. Hindi niya pinansin ang ulan na nagsisimula ng pumatak ni ang tawag ng kanyang ina. Narating niya ang maliit na tindahan sa kanto, kung saan nakaupo si Lola Esme, ang matandang tindera na tanging naging saksi sa paghihirap ni Sofia sa loob ng 3 taon. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bombilya, nakita ni Lola Esme ang galit at pighati sa mukha ni Adrian. Adrian, anak, sa wakas ay nagising ka na rin, malungkot na bungad ng matanda. Inalok niya si Adrian ng isang bangko. 3 taon kong pinanood ang asawa mo na maglaba hanggang sa mamaga ang kanyang mga kamay. 3 taon kong nakita si Mia na umiyak sa gutom habang ang nanay mo ay hatid sundo ng mga mamahaling sasakyan ng mga kalaro niya sa sugal. Ilang beses kong tinangkang sulatan ka, pero laging hinaharang ng nanay mo ang bawat sulat na lumalabas sa bahay na ito. Ramdam ni Adrian ang panlulumo. Ang bawat salita ni Lola Esme ay tila isang latay sa kanyang likuran na ang lahat ng kanyang sakripisyo sa Alemanya. Ang bawat oras na tiniis niya ang lamig at pangungulila ay nauwi sa wala dahil sa sarili niyang kadugo. Sino si Don Ricardo, Lola? Tanong ni Adrian. Ang kanyang kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Isang mapangganib na tao, Adrian. Hindi siya tumatanggap ng dahilan. Kapag nakuha na niya ang titulo, asahan mong kukunin na niya ang lahat. Babala ng matanda. Nabalik ang diwa ni Adrian nang makarinig siya ng malalakas na yabag ng sapatos na papalapit sa kanilang bahay. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang tarangkahan. 3 lalaking nakasuot ng barong at may bitbit na mga kagamitan sa konstruksyon ang bumaba. Mabilis na tumakbo pabalik si Adrian. Nakita niya si Sofia na nakatayo sa pintuan. Yakap-yakap si Mia na ngayon ay humihagulgol na sa takot. Ang mga lalaki ay nagsimulang magpako ng mga tabla sa bintana. Tila ba tinatakpan ang bawat butas ng pag-asa sa loob ng bahay. Anong ginagawa niyo? Bahay ko ito! Sigaw ni Adrian habang sinusubukan niyang pigilan ang isa sa mga lalaki. Hindi na ngayon, mister. Sagot ng isang lalaki sa isang malamig na tono. May utos kami mula kay Don Ricardo. May 12 oras na lang kayo para ilabas ang lahat ng gamit niyo. Bukas ng umaga, gigibain na ang bahay na ito para tayuan ng isang bagong pasugalan. Kasabay ng pagkulog sa kalangitan, ang hiyaw ni Doña Clarissa ay umalingaw-ngaw mula sa loob. Ngunit hindi ito hiyaw ng pagsisisi, kundi hiyaw ng galit dahil ang kanyang mga mamahaling kagamitan ay sinisimulan ng ilabas ng mga tauhan ni Don Ricardo. Sa gitna ang kaguluhan, nagtama ang tingin ni na Adrian at Sofia. Walang salita, walang kibo,
Ngunit sa mga mata ni Sofia ay nakita ni Adrian ang isang malalim na desisyon. Isang desisyong alam niyang magpapabago sa kanilang buhay habang buhay. Ang bawat pagpukpok ng martilyo sa mga tablang itinatapal sa kanilang bintana ay tila isang malakas na saksak sa pandinig ni Sofia. Ang tunog ng bakal na tumatama sa kahoy ay nagpapaalala sa kanya na ang huling piraso ng kanyang dignidad ay unti-unti na ring itinatago sa dilim. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nakikiramay sa bawat patak ng luha na pilit niyang itinago sa loob ng 3 taon. Umalis si Adrian. Sabi niya ay hahanap siya ng paraan, kakausapin ang isang dating kaibigan na abogado. Ngunit para kay Sofia, ang bawat minutong wala ang asawa ay isang pagkakataon para sa mga buwaya sa loob ng bahay na lapain ang kanyang natitirang lakas. Nasa loob sila ng masikip na kusina. Si Mia ay nakatulog na sa pagod at iyak sa isang sulok, nakabalot sa isang manipis at butas-butas na kumot. Si Doña Clarissa ay nakaupo sa isang silya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagod sa pag-iisip kung paano ililigtas ang kanyang mga mamahaling gamit. Sa tabi niya, si Vanessa ay prenteng nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan na tila isang sandata. "Huwag ka nang umasa, Sofia," simula ni Vanessa. Ang kanyang boses ay parang isang ahas na dahan-dahang gumagapang sa sahig. Kahit anong gawin ni Adrian, wala na siyang magagawa. Don Ricardo is not a small fish. Bukas, wala na kayong matutuluyan. Gusto mo bang makita ang anak mong natutulog sa ilalim ng tulay? Hindi sumagot si Sofia. Ipinagpatuloy niya ang pag-iimpake ng mga lumang damit ni Mia sa isang sako ng bigas. "Pakinggan mo si Vanessa, Sofia," sabat ni Doña Clarissa. Ang kanyang boses ay muling naging mapanlinlang, puno ng huwad na malasakit. "Isipin mo si Mia. Ang bata ay may hika. Isang gabi lang sa kalsada. Baka hindi na siya magising sa umaga. May paraan pa. Isang paraan para masiguro mong magkakaroon ng bubong ang anak mo at magkakaroon ng perang pambili ng gamot." Dahan-dahang tumigil si Sofia sa kanyang ginagawa. Tiningnan niya ang kanyang biyenan. "Anong paraan, ma?" Inilabas ni Vanessa ang isang puting sobre mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa lamesang puno ng alikabok. Sa loob nito ay isang makapal na dokumento. "Annulment papers," diretsong sabi ni Vanessa. "Pirmahan mo ito. Kapalit ng iyong pirma, ibibigay ko sa iyo ang perang ito." Naglabas si Vanessa ng isang bungkus ng pera, mga 1,000 piso na tila mga dahong nahulog mula sa langit ng kasalanan. Sapat na ito para makapagsimula kayo ni Mia sa probinsya. Malayo rito, malayo kay Adrian. "Hindi niyo ako mabibili," mahinang sagot ni Sofia. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa galit. "Hindi ka namin binibili, Sofia. Binabayaran namin ang kalayaan ni Adrian." Sigaw ni Doña Clarissa habang tumatayo at dinuduro ang manugang. "Tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang katulong, isang pabigat." Habang si Vanessa ay may dalang bata na magpapatuloy ng pangalan ng mga santos. "Kung hindi ka pipirma, gagawa ako ng paraan para mabulok ka sa kulungan. Alam mo bang nawawala ang aking mamahaling kwintas na brilyante? Isang tawag ko lang sa pulis, sasabihin ko na ikaw ang nagnakaw. Sino ang papaniwalaan nila? Ang isang katulad ko? O ang isang katulad mong basahan?" Ang gaslighting ay tila isang lason na dahan-dahang pumasok sa isipan ni Sofia. Natingnan niya si Mia na mahimbing na natutulog. Ang maliit na dibdib nito ay mabilis ang pag-akyat panaog dahil sa hirap sa paghinga. Naisip niya ang kulungan. Naisip niya ang anak na mawawala sa kanya. Ang takot ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. "Pirmahan mo na, Sofia, para kay Mia," bulong ni Vanessa, na tila isang demonyong nag-aalok ng kasunduan. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia habang kinukuha ang panulat. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel ay tila bawat patak ng dugo mula sa kanyang puso.
Sa bawat kurit ng tinta, nararamdaman niya ang pagkawala ng kanyang pangarap, ng kanyang asawa, at ng kanyang tahanan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpirma, hindi nila napansin ang isang maliit na liwanag mula sa labas ng bintanang hindi pa tuluyang natatakpan ng tabla. Si Adrian ay nakatayo sa dilim, basa ng ulan, hawak ang kanyang cellphone na lihim na kumukuha ng video sa buong pangyayari. Narinig niya ang lahat, ang pananakot ng kanyang ina, ang panunuhol ni Vanessa, at ang pagyurak sa pagkatao ng kanyang asawa. Ang bawat salitang binitawan ng dalawang babae ay naging ebidensyang gagamitin niya upang wasakin ang kanilang mga maskara. Nang matapos ang pirma, kinuha ni Vanessa ang papel nang may malaking ngiti ng tagumpay. Good girl. Ngayon, lumayas na kayo bago pa magbago ang isip namin. Dahan-dahang binuhat ni Sofia si Mia sa gitna ng dilim at ulan. Lumakad siya patungo sa pinto. Ngunit bago pa siya makalabas, ang pinto ay biglang bumukas ng malakas. Nakatayo doon si Adrian. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pagsisisi, kundi ng isang naglalagablab na galit na handang tumupok sa sino mang humarang sa kanyang landas. Ang kanyang cellphone ay itinaas niya. Ipinapakita ang screen na kasalukuyan pang nagre-record. Tapos na ang palabas niyo. Ang boses ni Adrian ay parang isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Walang hiya kayo. Hindi ko akalain na ang sarili kong ina ang magiging katuwang ng isang ahas para lasunin ang buhay ko. Ang boses ni Adrian ay parang dagundong ng kulog na nagpatahimik sa buong silid. Pumasok siya sa loob. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng basang bakas ng putik at tubig sa sahig. Ngunit mas madumi pa ang kanyang pakiramdam sa mga taong nasa harap niya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit, nakapako sa puting papel na hawak pa rin ni Vanessa. Mabilis na itinago ni Vanessa ang papel sa likod niya. Ang kanyang muka ay namutla at ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig. Si Doña Clarissa naman ay napahawak sa mesa, pilit na kumukuha ng lakas para muling magsinungaling. Adrian, anak, mali ang nakita mo. Pinoprotektahan lang namin ang kinabukasan mo. Isipin mo ang babaeng iyan ay wala nang ibinibigay sa'yo kundi problema. Ang nauutal na depensa ng matanda. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka na wala nang naniniwala. Hindi sila pinansin ni Adrian. Nilapitan niya si Sofia na nakatayo sa gitna ng silid. Yakap-yakap ang natutulog na si Mia. Nakita ni Adrian ang pamumutla ng mga labi ni Sofia at ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang asawa, ang babaeng binitawan niya para sa isang buhay na akala niya ay mas maganda, ay mukhang isang anino na lang ng dating Sofia na iniwan niya 3 taon na ang nakalilipas. Akin na ang papel, Vanessa. Mahinang utos ni Adrian, ngunit ang bawat salita ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Babe, please, gawin natin ito para sa baby natin. Pagsusuma mo ni Vanessa habang pilit na humahawak sa braso ni Adrian. Sa isang mabilis na galaw, iwinaksi ni Adrian ang kamay ni Vanessa. Kinuha niya ang papel at sa harap nila. Dahan-dahan niya itong pinunit sa maliliit na piraso. Ang mga piraso ng papel ay naglaglagan sa basang sahig, tila mga puting talulot ng bulaklak na nalanta sa gitna ng bagyo. Ang tanging annulment na mangyayari ay sa pagitan ko at ng mga kasalanan ko sa asawa ko, sabi ni Adrian habang nakatingin ng matalim kay Vanessa. At ikaw, Ina, ang akala ko ay ikaw ang magsisilbing gabay ni Sofia habang wala ako. Pero ikaw pala ang naging mitya ng kanyang paghihirap. Lumingon si Adrian kay Sofia at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Ngunit sa halip na sumandal, bahagyang umurong si Sofia. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila isang lawa na nagyelo sa gitna ng taglamig. Huli na, Adrian, bulong ni Sofia. Kahit punitin mo ang papel na yan, ang mga salitang binitawan nila ay nakaukit na sa puso ko. Ang bawat sentimong ipinadala mo ay naging latay sa likod ko.
Hindi mabubura ng pagkunit ng papel ang 3 taon ng impyerno. Binuhat ni Sofia si Mia ng mas mahigpit at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Hindi niya binaling ang kanyang tingin sa biyenan o kay Vanessa. Ang tanging hangad niya ay makalayo sa bahay na naging kulungan ng kanyang kaluluwa. Saan ka pupunta, Sofia? Gabi na at malakas ang ulan. Sigaw ni Adrian habang hinahabol ang asawa. Kahit saan, Adrian. Kahit sa ilalim ng tulay basta malayo sa inyo. Sagot ni Sofia nang hindi tumitigil sa paglalakad. Nabalik ang diwa ni Adrian nang makita niyang papasok na naman ang mga tauhan ni Don Ricardo. Hawak na nila ang huling mga tabla para tuluyang selyuhan ang pintuan. Ang kanilang mga mukha ay walang awa. Tila mga robot na sumusunod lamang sa utos. Mr. 12 oras na lang. Ilabas niyo na ang lahat ng dapat ilaba. Paalala ng pinuno ng mga lalaki habang sinisimulan ng itulak ang ilang gamit sa labas ng bahay. Tumingin si Adrian sa kanyang ina na ngayon ay umiiyak na sa isang sulok at kay Vanessa na galit na nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan ang papalayong bulto ni Sofia sa gitna ng dilim at malakas na ulan. Sa mga sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Adrian. Isang desisyon na alam niyang maglalagay sa kanya sa mas malaking panganib. Ngunit ito na lamang ang tanging paraan para mabawi ang tiwala ng kanyang pamilya. Dinukot ni Adrian ang kanyang cellphone at may tinawagan. Attorney Santos, ituloy mo ang plano. Buksan mo ang file tungkol sa mga iligal na transaksyon ni Don Ricardo. At attorney, isama mo na rin ang pangalan ng sarili kong ina sa listahan ng mga testigo o akusado kung kinakailangan. Isang malakas na kulog ang muling umalingaw-ngaw, tila sumasang-ayon sa deklarasyon ng digmaan ni Adrian. Ngunit sa gitna ng kanyang pakikipaglaban, isang bagay ang hindi niya napansin. Si Vanessa, habang nakatalikod si Adrian, ay may mabilis na itinext sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa puot at paghihiganti. Don Ricardo, alam na ni Adrian ang lahat. Kailangan na nating kumilos bago pa siya makarating sa awtoridad. Ang bawat patak ng ulan sa kalsada ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Adrian habang mabilis niyang hinahabol ang anino ni Sofia sa gitna ng kadiliman. Ang liwanag ng mga poste ng ilaw ay sumasalamin sa basang semento, nagbibigay ng isang malamlam na anyo sa figura ng kanyang asawa na patuloy sa paglalakad. Pasan-pasan ang bigat ng kanilang munting anak at ang mas mabigat pang pasanin ng nakaraan. Sofia, mag-usap tayo pakiusap. Ang hiyaw ni Adrian na halos malunod sa ingay ng bumubuhos na tubig mula sa langit. Tumigil si Sofia, hindi dahil sa nais niyang makinig, kundi dahil ang kanyang mga binti ay hindi na kayang itaguyod ang pagod ng kanyang katawan. Dahan-dahan siyang humarap, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay tila 2 balon ng pait na walang hangganan. Hindi na hinintay ni Adrian ang sagot ng asawa. Agad niyang kinuha ang isang itim na payong mula sa kanyang sasakyan na nakabuntot sa kanila at pinayungan ang mag-ina. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang tunog ng ulan na tumatama sa telang itim ng payong ang naririnig sa pagitan nila. Dadalhin ko kayo sa isang ligtas na lugar. Hindi sa hotel, hindi sa bahay ni Mama. Sa isang apartment na pagmamay-ari ng kaibigan ko. Ang mahinang sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Makalipas ang halos 1 oras, narating nila ang isang tahimik at malinis na unit sa isang kondo sa Quezon City. Malayo ito sa ingay ng kanilang bayan, malayo sa mapanghusgang mata ni Doña Clarissa. Inilapag ni Sofia si Mia sa malambot na kama, isang kagamitang matagal na nilang hindi naranasang mahawakan. Ang bata ay nananatiling mahimbing ang tulog, marahil ay dahil sa pagod ng kanyang munting katawan sa pakikipaglaban sa hika at takot. Habang nagtitimpla ng mainit na tsa, si Adrian sa maliit na kusina, dumating ang isang lalaking naka-Amerikana. Bit-bit ang isang makapal na attaché case. Siya si Attorney Miguel Santos, ang matalik na kaibigan ni Adrian
mula pa noong kolehiyo. Adrian, Sofia, pasensya na kung kailangan nating gawin ito sa ganitong oras. Ang bungad ng abogado habang inilalapag ang mga dokumento sa lamesang gawa sa kahoy. Naupo si Sofia sa tapat ng abogado. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Hinig pa rin sa lamig at emosyon. Lumapit si Adrian at dahan-dahang sinubukang hawakan ang kamay ng asawa, isang kilos na puno ng pagnanais na magbigay ng lakas. Ngunit, bago pa man dumapo ang palad ni Adrian, mabilis na iniwas ni Sofia ang kanyang kamay. Ang kamay na ito, Adrian, ay masyadong nasanay na sa pagpunas ng sarili kong mga luha. Hindi na nito kailangan ng hawak na panandalian lang. Ang malamig na sambit ni Sofia. Ang bawat salita niya ay tila isang pader na itinatayo niya sa pagitan nilang dalawa. Napayuko si Adrian, ang sakit ng pagtanggi ay mas matindi pa sa anumang sampal na natanggap niya. Sofia, Adrian, pakinggan niyo ito, putol ni Attorney Miguel sa mabigat na sandali. Sinimulan ko nang suriin ang mga bank statements ni Doña Clarissa. Hindi lang niya basta ginastos ang pera mo, Adrian. May mga dokumento rito na nagpapatunay na pineke niya ang pirma mo para ilipat ang mga pondo sa isang joint account na pagmamay-ari nila ni Don Ricardo. At ang titulo ng lupa? Hindi ito isinangla dahil sa utang sa sugal lang. Ginamit itong collateral para sa isang negosyong illegal na kinasangkutan ng nanay mo at ng pamilya ni Vanessa. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Anong ibig mong sabihin, Miguel? Vanessa is not just a random woman you met in Germany, Adrian. She is the niece of Don Ricardo's business partner. Ang pagkikita niyo sa Alemanya, plano ang lahat ng iyon. Ang layunin nila ay makuha ang lahat ng kinikita mo at ang mga ari-arian ng pamilya Santos upang ipambayad sa mga nagkakapatong-patong na utang ni Don Ricardo sa labas ng bansa. Ang katahimikan sa loob ng apartment ay naging kasing bigat ng isang hatol. Tiningnan ni Adrian si Sofia na ngayon ay nakatingin lang sa kawalan. Ang lahat ng akala niya ay pag-ibig at pagkakataon ay isa lamang palang malaking patibong. At ang kanyang asawa ang naging pain na hinayaang mabulok sa dilim. Sofia, patawarin mo ako. Hindi ko alam, ang tanging nasabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang hindi mo alam, Adrian, ay ang siyang pumatay sa amin ni Mia araw-araw. Ang sagot ni Sofia, habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa bintana. Tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing hindi niya kailanman maaabot. Samantala, sa isang mamahaling hotel room, si Vanessa ay pabalik-balik sa paglalakad. Ang kanyang cellphone ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tenga. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis, ay ngayon ay puno ng bagsik. Hindi siya sumasagot. Wala siya sa hotel na itinakda ko. Ang pasigaw na bulong ni Vanessa sa kabilang linya. Don Ricardo, kailangang mahanap ang kuta ni Adrian. Kapag nalaman niya ang tungkol sa mga pekeng pirma sa bangko, tapos na tayo. Gawin mo ang lahat. Hanapin mo sila. At siguraduhin mong hindi na makakapagsalita ang babaeng yan. Ibinaba ni Vanessa ang telepono at tumingin sa salamin. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang tiyang alam niyang tanging barahan niya para manatili sa laro ng kapangyarihan. Hindi sa iyo ang batang dinadala ni Vanessa, Adrian. Ginamit ka lang niya para pagtakpan ang kahihiyan ng pamilya ni Don Ricardo at para magkaroon sila ng daluyan ng pera mo mula sa ibang bansa. Ang imagasalitang yon mula kay Attorney Miguel ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Adrian. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang mangkok ng mainit na sabaw na dahan-dahan niyang inilalapag sa harap ni Sofia ay bahagyang nayuon, nagdulot ng bahagyang pag-apaw ng likido sa makintab na lamesa. Ang bawat patak ng sabaw ay tila sumisimbolo sa mga pangarap ni Adrian na tuluyan ng nabubura. Sa kabilang dako ng maliit na kusina, nakaupo si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang maliit na karayom at sinulid. Maingat niyang tinatahi ang punit sa lumang damit ni Mia
ang tanging damit na natira sa bata, matapos itapon ng kanyang biyenan ang iba pa sa putikan. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila isang tahimik na panalangin, isang sakripisyo ng isang inang walang ibang hangad, kundi ang maibalik ang dignidad ng kanyang anak kahit sa pamamagitan man lang ng isang maayos na kasuotan. Naramdaman ni Adrian ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan tinutubuan ng mga tinik. Bawat paglunok ay nagdudulot ng hapdi. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag sa paghawak ng mga kasangkapan sa Alemanya, ay ngayon ay nanginginig ng hindi kontrolado. Ang katotohanan ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Ang bata na akala niya ay bunga ng pag-ibig ay isa lamang palang kasangkapan sa isang madilim na laro ng kapangyarihan at pera. Tumingin siya kay Sofia. Ang katahimikan ng asawa ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang bawat tahi ni Sofia ay tila isang paalala na habang siya ay nagpapakasasa sa kasinungalingan sa ibang bansa, ang kanyang tunay na pamilya ay unti-unting pinapatay ng kahirapan at kawalan ng katarungan. Miguel, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Ang pabulong na tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hininga. Narito ang mga ebidensya, Adrian, ang medical records ni Vanessa bago ka pa dumating ng Pilipinas at ang mga litratong ito. Inilapag ni Miguel ang ilang piraso ng larawan sa lamesa. Nakita siya sa isang pribadong klinika kasama ang anak ni Don Ricardo. Sila ang tunay na may ugnayan. Ginamit ka lang nila dahil kailangan nila ng isang legal na asawa na may malinis na record para sa kanilang mga transaksyon sa bangko. Dahan-dahang itinigil ni Sofia ang kanyang pagtatahi. Iniangat niya ang kanyang paningin at tumingin sa mga larawan sa lamesa. Walang gulat sa kanyang mukha. Tanging isang malalim na pagod ang mababanaag sa kanyang mga mata. Sa tingin mo ba, Adrian, ay mahal ka talaga ng isang babaeng kayang sumira ng isang pamilya? Ang mahinang tanong ni Sofia. Ang boses niya ay tila hangin na dumadaan sa mga tuyong dahon. Ang akala mo ay nakahanap ka ng bago, ngunit ang totoo ay nakahanap ka lang ng isang mas magandang kulungan. Hindi nakasagot si Adrian. Ang kanyang buong mundo ay tila isang malaking sining ng panlilinlang na ngayon ay nagkakapira-piraso na sa kanyang paanan. Ang bawat sentimong ipinadala niya, ang bawat gabing hindi siya nakatulog sa pagtatrabaho, ay napunta lamang sa mga taong ang tanging layunin ay wasakin siya at ang mga taong mahal niya. Isang matinding katahimikan ang muling bumalot sa apartment na tanging binabasag ng mahinang hilik ni Mia mula sa kwarto. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, may isang bagay na nakakuha ng pansin ni Adrian sa loob ng folder na ibinigay ni Miguel. Isang lumang litrato. Hindi ito litrato ni Vanessa o ni Don Ricardo. Ito ay isang litrato ng kanyang sariling ama, kasama ang isang batang lalaki na hindi niya nakikilala. At sa likod nito ay may nakasulat na isang petsa na tila may kaugnayan sa pagkakaubos ng yaman ng kanilang pamilya. Noon pa man. Bakit nasa kamay ni Don Ricardo ang litratong ito? At anong kinalaman ng kanyang yumaong ama sa mga taong sumisira sa kanya ngayon? Adrian, may dapat ka pang malaman tungkol sa nanay mo. Seryosong dagdag ni Miguel, ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Si Doña Clarissa, hindi lang siya biktima ng sugal. Siya ang nagsimula ng lahat ng ito bago ka pa man umalis patungong Alemanya. Ang salitang ito ay tila isang huling pako sa krus na pinapasan ni Adrian. Ang bawat tao na dapat ay sandigan niya ay isa-isang nagiging kaaway. Ang tanong na lamang na natitira sa kanyang isipan ay, saan pa siya kukuha ng lakas para bumangon kung ang mismong pundasyon ng kanyang buhay ay gawa sa buhangin at kasinungalingan? Ang hapagkainan sa lumang bahay ng mga Santos ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba bawat hininga ay isang kasalanan. Sa kabila ng mga tablang nakapako sa mga bintana na nagpapadilim sa silid, nagawang magpahanda ni Adrian ng isang hapunan. Ang liwanag mula sa nag-iisang bumbilya sa kisame
ay pabalik-balik na nagdidilim at nagliliwanag. Tila isang mata na pikit-dilat na sumasaksi sa unti-unting paghubad ng katotohanan. Si Doña Clarissa ay nakaupo sa dulo ng lamesa, nakasuot pa rin ng kanyang mga alahas na tila ba ang ginto ay makakapagligtas sa kanya mula sa kahihiyan. Sa tabi niya, si Vanessa ay prenteng nakaupo. Ang kanyang muka ay puno ng pagkukunwari, habang paminsan-minsan ay humahaplos sa kanyang tiyan sa isang mapanguyam na paraan. Sa kabilang dulo, nakaupo si Sofia, yakap si Mia na kanina patahimik. Ang tanging maririnig sa silid ay ang tunog ng mga kubyertos na dahan-dahang tumatama sa mga pinggan, isang matalim at tuyot na ingay na tila ba mga patalim na nagbabanggaan. Adrian, anak, bakit kailangan pa nating kumain sa dilim na ito? Ang reklamo ni Doña Clarissa habang ang dulo ng kanyang tinidor ay pilit na hinihiwa ang karne na tila ba ito ang kanyang mga kaaway. Kausapin mo na si Don Ricardo. Sabihin mo na nagkamali lang tayo ng kalkulasyon. Isang tawag mo lang, babawiin nila ang mga tabla sa bintana natin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Adrian. Ibinaba niya ang kanyang baso ng tubig sa lamesa nang may sapat na diin upang magkaroon ng maliit na alon sa loob nito. Wala nang tawag na mangyayari, ma. Ang boses ni Adrian ay mababang ngunit puno ng awtoridad. Nandito tayo para sa isang paghuhukom at sisimulan natin sa iyo, Vanessa. Nanigas si Vanessa sa kanyang kinauupan. Babe, what are you talking about? Are you listening to Sofia again? Alam mong she's just bitter dahil papalitan na siya ng anak natin. Anak natin? Ang tanong ni Adrian habang inilalabas ang isang kulay, kayumangging envelope. Inilapag niya ito sa gitna ng lamesa. Narito ang records mula sa klinika kung saan ka nagpapacheck up ng palihim. Ang petsa ng pagbubuntis mo ay hindi tumutugma sa panahong magkasama tayo sa Alemanya. Sabihin mo sa akin, kaninong bata ang dinadala mo? Ang mukha ni Vanessa ay biglang nawalan ng kulay. Tila isang pader na pininturahan ng puti, ngunit unti-unting nababakbak. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi makabuo ng kahit isang salitang depensa. At ikaw, ma, baling ni Adrian sa kanyang ina. Pinanood mo ang asawa ko na magmakaawa para sa pagkain. Pinanood mo ang apo mo na maghabol ng hininga dahil walang pambili ng gamot. Habang ikaw, kasabot ang pamilya ni Vanessa, ay unti-unting inuubos ang lahat ng pinaghirapan ko para lang sa isang pasugalang hindi naman sa atin. Sinunggaling ka! Sigaw ni Doña Clarissa habang tumatayo at hinahampas ang lamesa. Ang kanyang mga alahas ay naglikha ng isang magulong tunog ng pagbabanggaan ng mga metal. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Ikaw ang walang utang na loob. Sa gitna ng sigawan, isang maliit na boses ang bumasag sa tensyon. Si Mia, na kanina pa nakatago sa likod ni Sofia, ay dahan-dahang lumapit kay Adrian. Ang kanyang maliit na kamay ay humawak sa daliri ng kanyang ama. Papa, ang mahinang tawag ng bata. Huwag ka na pong magalit. Ayaw ko na po ng pera. Gusto ko lang po, huwag na tayong umiyak ni Mama. Napatigil ang lahat. Ang bawat salita ni Mia ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa naglalagablab na apoy ng galit ni Adrian. Dahan-dahan niyang binuhat ang anak at hinalikan ito sa noo. Sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon, naramdaman ni Adrian ang tunay na bigat ng kanyang pagkukulang. Humarap si Adrian sa kanyang ina at kay Vanessa ng may panibagong lakas. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang pinal na desisyon. Vanessa, umalis ka na bago ko patawagan ang mga awtoridad tungkol sa panloloko mo. At ina, bukas na bukas din, kailangan mong harapin ang bangko. At bakit ko gagawin iyon? Ang hamon ng matanda. Inilabas ni Adrian ang huling piraso ng papel mula sa folder. Isang bank statement na may nakapanghihilakbot na numero. Dahil sa loob ng 1 taon, 5 milyong piso ang nawala sa account ko. At ang pirma sa bawat withdrawal ay hindi akin, ina. Ito ay sayo. At alam mo ang parusa sa falsification of documents at qualified theft. Isang matinding katahimikan ang muling namayani
na tanging binabasag ng tunog ng malakas na ulan na tumatama sa mga tablang nakapako sa bintana. Tila ba ang langit mismo ay bumabagsak sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Walang anak na kayang magpakulong sa sariling ina. Isinumpa kita, Adrian, isinumpa kita. Ang boses ni Doña Clarissa ay umalinggaw-gaw sa bawat sulok ng madilim na bahay, tila isang sugatang hayop na pilit kumakawala sa isang bitag na siya mismo ang naglatag. Ang kanyang mga kamay ay marahas, na winawalis ang mga gamit sa ibabaw ng lamesa, ang mga mamahaling plato, ang baso ng alak, at ang mga natitirang piraso ng pagkain ay nagliparan at lumagpak sa sahig, lumilikha ng isang magulo at nakakabinging ingay ng pagkakabasag ng mga pangarap. Nakatayo si Adrian sa harap ng kanyang ina. Matigas ang paninindigan, tila isang pader na hindi na matitibag ng anumang drama. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa matandang babae. Habang sa likuran niya ay maririnig ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na papalapit mula sa labas. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad sa semento ay tila isang hatol na dahan-dahang dumarating. Hindi ako ang nagpakulong sa iyo, ma. Ang boses ni Adrian ay parang isang malamig na simoy ng hangin sa gitna ng apoy. Ang sarili mong kasakiman ang nagbukas ng pinto ng selda para sa iyo. Ang bawat sentimong ninakaw mo kay Sofia at Mia ay may katapat na rehas. Sa isang sulok, si Sofia ay dahan-dahang lumapit sa nanginginig na biyenan. Hindi siya sumisigaw, hindi siya humihingi ng higanti. Sa halip, kinuha niya ang isang baso ng tubig at inilapag ito sa tapat ni Clarissa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay ngayon ay kalmado na at matatag. Uminom mo na kayo, ma, ang mahinang sabi ni Sofia. Tapos na ang pagpapanggap. Hindi ko na kayo kailangang katakutan dahil wala na kayong kapangyarihan sa amin. Ang simpleng kilos na iyon ni Sofia ay tila isang huling sampal sa dignidad ni Clarissa. Ang babaeng itinuring niyang basahan na ngayon ay siyang nagpapakita ng higit na kabutihan ay isang katotohanang mas masakit pa sa anumang parusa. Ang mukha ni Clarissa ay namula sa galit at hiya. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Samantala, si Vanessa ay dahan-dahang umaatras patungo sa madilim na pasilyo. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pinto. At kay Adrian, alam niyang kapag nahuli si Clarissa, siya ang susunod. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis niyang kinuha ang kanyang branded na bag at pilit na naglakad ng mabilis, iniinda ang bigat ng kanyang tiyan. Ngunit, bago pa man siya makarating sa likurang pinto, isang matangkad na figura ang humarang sa kanya, si Attorney Miguel, kasama ang dalawang pulis na nakasuot ng uniforme. Ang tunog ng mga bakal na posas na nagbabanggaan sa sinturon ng mga pulis ay naglikha ng isang tuyot na tunog na tila ba ay nagpapatigil sa tibok ng puso ni Vanessa. Miss Vanessa, mayroon kaming warrant para sa iyong investigasyon tungkol sa falsification of documents at sabuatan sa pagnanakaw. Ang seryosong pahayag ni Miguel. Biglang bumagsak si Vanessa sa sahig. Ang kanyang muka ay namutla, at ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at tila kinakapos, habang ang kanyang mga mata ay pumipikit dilat. Adrian, ang baby! Masakit ang tiyan ko. Tulungan mo ako. Ang pasigaw na hiyaw ni Vanessa, ang kanyang boses ay puno ng takot. O marahil ay isang huling pagtatangka na gamitin ang kanyang kalagayan para makatakas. Napatigil si Adrian. Ang kanyang puso ay tila hinahati sa dalawa. Kahit alam niyang niloko siya, ang ideya ng isang bata na nasa panganib ay nagpapakaba sa kanya. Ngunit bago siya makalapit, naramdaman niya ang isang mahigpit na hawak sa kanyang braso. Si Sofia, tumingin siya kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng babala at pangunawa. Adrian, hayaan mo ang mga medical professionals na tumingin sa kanya. Ang mahinang bulong ni Sofia. Huwag mo nang hayaang manipulahin ka muli ng iyong awa. Habang dahan-dahang inaalalayan ng mga pulis, si Doña Clarissa palabas ng bahay, ang dating reyna na ngayon ay nakayuko at natatakpan ng panyo ang muka.
Isang malakas na sigaw mula kay Vanessa ang muling bumasag sa katahimikan. Dugo. May dugo. Ang tili ni Vanessa habang nakatingin sa sahig. Isang matinding tensyon ang bumalot sa lahat. Totoo nga ba ang bihikang ito? O isa na namang madilim na plano upang sirain ang gabi ng paghuhukom? Ang matinis na tunog ng sirena ng ambulansya ay tila isang mahabang hiyaw na bumubutas sa katahimikan ng gabi. Isang babalang nagmumula sa kailaliman ng kalsada habang papalapit sa kanilang tahanan. Sa loob ng bahay, ang lahat ay tila naging isang mabagal na eksena sa pelikula. Ang mapulang liwanag mula sa sasakyan ay pabalik-balik na tumatama sa mga dingding, nagbibigay ng nakakatakot na kulay sa mukha ni Vanessa na ngayon ay nakahiga sa sahig, namamaluktot sa sakit. Lalapit sana si Adrian, ang kanyang mga kamay ay automatikong nakaunat. Ngunit ang boses ni Sofia ay tila isang malamig na pader na humarang sa kanya. Wag, Adrian. Hayaan mong ang mga eksperto ang humawak sa kanya. Ang bawat hakbang mo papalapit sa kanya ay isa na namang pagkakataon para lasunin niya ang isip mo. Ang mahinang sabi ni Sofia, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa asawa. Isang oras ang lumipas sa loob ng malamig at puting pasilyo ng ospital. Ang amoy ng gamot at kemikal ay tila lalong nagpapabigat sa hanging nilalanghap ni Adrian. Nakaupo siya sa isang matigas na upuang plastik. Ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang bawat tunog ng sapatos ng mga nurse sa makintab na sahig ay tila isang tibok ng relo na nagbibilang ng kanyang mga kasalanan. Lumabas ang isang doktor. Tinatanggal ang kanyang guwantes. Kayo ba ang kasama ng pasyente? Si Miss Vanessa ay maayos na ang kalagayan. Wala kaming nakitang senyales ng pagdurugo na bunga ng pagkalaglag ng bata. Sa katunayan, ayon sa aming pagsusuri, ang pasyente ay hindi nakunan dahil ang kanyang pagbubuntis ay nasa labas ng sinasabing timeline ng kanyang medical records. Tumingala si Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Anong ibig niyong sabihin, Doc? Ang bata ay malusog. Ngunit ayon sa DNA sequencing na hiningi ng iyong abogado, kanina habang nasa biyahe, mayroong malaking discrepancy. At ang pasyente, umamin na siya sa aming mga nurse nang gisingin siya. Mukhang ang sakit na nararamdaman niya kanina ay dala lamang ng matinding stress o, sa madaling salita, isang panic attack na pilit niyang pinalaki. Paliwanag ng doktor, bago ito, dahan-dahang lumakad palayo. Pumasok si Adrian sa loob ng kwarto ni Vanessa. Ang babaeng dati ay tila isang anghel, sa kanyang paningin ay ngayon ay mukhang isang estrangherong punong-puno ng dumi. Nakaupo si Vanessa sa kama, wala na ang bakas ng sakit, tanging ang takot na lamang sa kanyang mga mata ang natitira. Bakit, Vanessa? Bakit kailangan mong gawin ito? Ang tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay tila isang pagod na bulong. Dahil kailangan ko ng paraan para makalabas ng bansa, Adrian. Ang pamilya ko ay baon sa utang kay Don Ricardo. Ikaw lang ang tanging tiket ko para makapagsimula ng bagong buhay sa Alemanya. Ang pasigaw na sagot ni Vanessa, ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy, ngunit wala itong epekto kay Adrian. Kahit hindi sa iyo ang batang ito, mahal kita. Hindi ba sapat iyon? Ang pag-ibig na nakatayo sa kasinungalingan ay hindi kailanman magiging sapat. Ang sagot ni Adrian bago niya tinalikuran ng babae. Lumabas si Adrian sa pasilyo at nakita si Lola Esme na nakaupo sa isang sulok. Bit-bit ang isang plastik ng tinapay at tubig. Ang matanda ay lumapit sa kanya at dahan-dahang hinaplos ang kanyang likod. Ang haplos na yon, puno ng malasakit at walang panghuhusga, ay siyang tuluyang nagpabagsak sa depensa ni Adrian. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak sa malamig na sahig ng ospital. Napakasama kong tao, Lola. Pinagpalit ko ang tunay na ginto sa isang pirasong basag na salamin. Ang hikbi ni Adrian, ang pagkilala sa sariling dumi
ay ang unang hakbang para luminis ang iyong pagkatao, Adrian. Ang mahinahong sabi ni Lola Esme. Ngunit, ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang marinig ni Adrian ang tunog ng papalapit na mga hakbang. Inangat niya ang kanyang ulo at nakita si Sofia. Nakasuot ito ng isang maayos na damit. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang muka ay kakikitaan ng isang uri ng determinasyon na hindi pa nakikita ni Adrian noon. Hindi lumapit si Sofia para yakapin siya. Hindi siya lumapit para patawarin siya. Sa halip kinuha ni Sofia ang isang kulay asul na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa tabi ni Adrian. Hindi ako napunta rito para sa kanya, ani Sofia. Tinutukoy si Vanessa. Nandito ako para sa atin o sa kung anong natitira sa atin. Dahan-dahang binuksan ni Adrian ang folder. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang pamagat ng dokumento. Petition for annulment of marriage. Sofia, pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Ang pagsusumamo ni Adrian, ang kanyang boses, ay puno ng pait. Ang pagkakataon ay para sa mga taong nagkamali, Adrian. Ang ginawa mo ay hindi lang pagkakamali. Ito ay isang pagpili. Pinili mo silang paniwalaan kaysa sa akin. Pinili mong iwan kami sa dilim habang nagpapakasasa ka sa liwanag ng iba. Ang malamig na sagot ni Sofia. Pirmahan mo yan, Adrian. Kung gusto mong bumawi, palayain mo ako. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang pinal na hatol na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng ospital, nag-iiwan kay Adrian na mag-isa sa gitna ng kanyang mga naglalakihang pagkakamali. Hindi mabibili ng bago at malambot na kama ang mga gabing sa sahig kami natutulog ni Mia dahil sa lamig ng iyong pagtalikod, Adrian. Ang bawat magandang gamit na inilagay mo rito ay parang mga pako lamang na muling bumabaon sa aking mga sugat. Ang boses ni Sofia ay parang isang malamig na agos ng tubig na dumaan sa katahimikan ng bagong inuupahang apartment. Inililibot niya ang kanyang paningin sa malinis at maaliwalas na sala. Amoy bago pa ang pintura at ang sikat ng umaga na pumapasok sa malaking bintana ay nagbibigay ng liwanag na matagal nang hindi nararanasan ng kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng kagandahang ito, nararamdaman ni Sofia ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib, isang uri ng pagkapagod na hindi kayang lunutin ng kahit anong pahinga. Nakatayo si Adrian sa may pintuan ng kusina, hawak ang isang basahan. Ang kanyang mga kamay na dati ay bihasa sa paghawak ng mga blueprint at makinarya sa Alemanya ay ngayon ay mapula at may mga gasgas dahil sa maghapong paglilinis. Sinubukan niyang ibalik ang ningning ng bawat sulok ng silid para kay Sofia at Mia. Ang kanyang mga balikat ay tila nakayuko sa ilalim ng bigat ng kanyang mga pagkakamali. Alam ko, Sofia, alam kong hindi sapat ang lahat ng ito. Ang mahinang tugon ni Adrian, ang kanyang lalamunan, ay tila tinutusok ng libu-libong karayom sa tuwing nagsasalita siya. Ngunit hayaan mo lang akong gawin ito, hindi bilang asawa mo, kundi bilang ama ni Mia. Hayaan mong ibigay ko sa kanya ang bubong na ipinagkait ko sa loob ng 3 taon. Pumasok si Sofia sa silid ni Mia. Nakita niya ang kanyang anak na masayang naglalaro sa ibabaw ng isang makulay na alpombra. Ang munting bata ay tila nakalimutan na ang dilim ng kanilang lumang bodega, ngunit bawat ubo nito ay nagpapaalala kay Sofia na ang hika ni Mia ay hindi lang dahil sa alikabok, kundi dahil sa stress at takot na naranasan nito. Sa gitna ng katahimikan, naupo si Adrian sa isang maliit na bangko sa sulok ng sala. May kinuha siyang isang bagay mula sa kanyang bulsa, ang lumang manika ni Mia na pilit na winasak ni Doña Clarissa noon. Ang ulo nito ay muntik ng matanggal at ang suot nitong damit ay marumi na. Gamit ang isang maliit na karayom at sinulid, dahan-dahang tinatahi ni Adrian ang bawat bahagi ng manika. Ang kanyang mga daliri ay hindi sanay sa gayong kaliit na gawain at ilang beses siyang natusok ng karayom. Ngunit hindi siya tumigil. Pinanood siya ni Sofia mula sa malayo. Nakita niya ang isang patak ng dugo mula sa daliri ni Adrian
na pumatak sa sahig, ngunit mas nakita niya ang determinasyon sa mukha ng lalaki na hinahanap ng kanyang puso. Ngunit ang pader na itinayo niya sa loob ng 3 taon ay masyadong matibay para gumuho sa isang sandali lang. Lumapit si Sofia at kinuha ang kanyang mga libro. Nagsimula siyang mag-aral para sa kanyang pagsusulit sa accounting. Ang bawat numero sa papel ay tila mas madaling intindihin kaysa sa gulo ng kanyang damdamin. Sa kabilang banda, ang tunog ng pagpunas ni Adrian sa sahig at ang marahang pagtahi ng manika ay naging tanging musika sa loob ng bahay. Nabalik lamang ang diwa ni Sofia nang makarinig siya ng isang kumatok sa pintuan. Nang buksan niya ito, isang matangkad at disente na lalaki ang bumungad sa kanya. Siya si Marco, ang malayong pinsan ni Sofia na matagal nang naninirahan sa ibang bansa at ngayon ay nagbalik bilang isang matagumpay na negosyante. Sofia, kamusta ka na? Ang masiglang bati ni Marco habang may bitbit na isang malaking basket ng prutas at mga bagong gamit para kay Mia. Nakita ni Adrian ang pagbabago sa mukha ni Sofia. Isang maliit ngunit tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ng kanyang asawa, isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Ramdam ni Adrian ang isang matinding kirot sa kanyang puso, isang uri ng pagseselos na hinaluan ng kahihiyan. Sino siya para magreklamo? Gayong siya ang dahilan kung bakit nawala ang mga ngiting iyon. Pumasok ka, Marco. Anyaya ni Sofia sa isang boses na puno ng init. Tumayo si Adrian, ang basahan sa kanyang kamay ay tila naging isang simbolo ng kanyang pagbagsak. Tumingin si Marco kay Adrian, isang tinging puno ng pagtatanong at paghusga. Ang presensya ng isang lalaking walang bahid ng kasalanan sa buhay ni Sofia ay tila isang malakas na banta sa muling pagbubuo ng pamilya Santos. Habang nag-uusap sina Sofia at Marco, nanatili si Adrian sa kusina. Nakikinig sa bawat tawanan nila, ang kanyang puso ay tila isang piraso ng basahan na pilit na pinipiga. Sa bawat tawa ni Sofia, nararamdaman ni Adrian na unti-unti na siyang nawawala sa buhay ng asawa. Bago umalis si Marco, may iniabot siyang isang sobre kay Sofia. Isipin mo ang alok ko, Sofia. Isang trabaho sa kumpanya ko at isang pagkakataong makapagsimula muli sa probinsya. Malayo sa lahat ng sakit na ito. Nang may sara iyang pinto, tanging ang tunog ng ulan sa labas ang naririnig. Tiningnan ni Adrian si Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sofia, alis ka ba? Ang pabulong na tanong ni Adrian. Hindi sumagot si Sofia. Tumingin lang siya sa labas ng bintana, kung saan ang dilim ay unti-unti nang lumalamon sa liwanag. Ang kanyang katahimikan ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa natitirang pag-asa ni Adrian. Ang pag-ibig ay hindi isang utang na dapat bayaran, Adrian. Hindi dahil ginagawa mo ang lahat ng ito, ay kailangan ko nang burahin ang lahat ng pait na ipinatikim mo sa amin. Ang mga salita ni Sofia ay tila malamig na hamog na bumalot sa sala, habang pinapanood niya si Adrian na maingat na nag-aayos ng mga gamit sa eskwela ni Mia. Ang sikat ng araw sa labas ay maliwanag. Ngunit sa loob ng apartment, ang bawat hininga ay tila may kasamang bigat. Si Sofia ay nakasuot ng isang formal na blusa at maayos ang kanyang pagkakaayos. Isang imahe ng isang babaeng handang harapin ang mundo ng mag-isa. Napatigil si Adrian sa kanyang ginagawa. Tumingin siya sa kanyang mga palad na ngayon ay may mga kalyo na dahil sa paggawa ng mga gawaing bahay na dati ay ipinauubayan niya lamang kay Sofia. Ramdam niya ang isang matinding kirot sa kanyang puso sa tuwing makikita niya ang determinasyon sa mga mata ng asawa. Sa bawat pag-aayos ni Sofia ng kanyang sarili, nararamdaman ni Adrian na unti-unti na itong lumalayo sa kanyang yakap. Hindi ko hinihingi ang bayad, Sofia. Ang mahinang tugon ni Adrian, ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong bulong. Gusto ko lang maramdaman mo na nandito na ako, na hindi mo na kailangang pasanin ang lahat. Isang matinding katahimikan ang muling namayani nang tumunog ang kuryente sa dingding. Tanda ng pagtakbo ng oras, nabalik lamang ang kanilang diwa
Nang lumabas si Mia mula sa kwarto, suot ang kanyang paboritong sapatos. Papa, Mama, punta na tayo sa park? Sabi niyo po ay lalabas tayo ngayon. Ang masayang hiyaw ng bata, ang kanyang maliliit na kamay ay pumapalakpak sa tuwa. Sa gitna ay nagluntiang damo ng parke. Pinanood nina Adrian at Sofia. Si Mia na masayang ang naghahabol ng mga paru-paro. Ang tunog ng tawanan ng bata ay tila isang gamot sa kanilang mga sugatang kaluluwa. Ngunit sa bawat sandali ng katahimikan sa pagitan ng mag-asawa, ang anino ni Marco ay tila nakabantay. Alam ni Adrian na ang alok ni Marco ay isang pagkakataon para kay Sofia na magkaroon ng buhay na walang bahid ng kanyang mga pagkakamali. Habang naglalakad, dahan-dahang humangin ng malakas, naging sanhi ng paglipad ng ilang hibla ng buhok ni Sofia sa kanyang muka. Sabay na kumilos sina Adrian at Sofia upang ayusin ang stroller ni Mia. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng hawakan ng stroller. Ang init ng balat ni Sofia na dahan-dahang dumampi sa magaspang na palad ni Adrian. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Naamoy ni Adrian ang pamilyar na bango ng shampoo ni Sofia. Ang amoy na dati ay hindi niya binibigyang pansin, ngunit ngayon ay tila pinakamahalagang alaala. Sa loob ng ilang segundo, hindi binawi ni Sofia ang kanyang kamay. Ang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila ay puno ng kilig na hinaluan ng matinding pangungulila. Tumingin si Adrian sa mga mata ni Sofia, naghahanap ng kahit maliit na senyales ng pagpapatawad. Ngunit bago pa man may masabi ang sino man sa kanila, mabilis na iniiwas ni Sofia ang kanyang tingin at dahan-dahang binawi ang kanyang kamay. Kailangan na nating pakainin si Mia. Baka mahilo siya sa init. Ang malamig na sabi ni Sofia, bagaman bakas ang bahagyang panginginig sa kanyang boses. Nang makawis sila sa apartment, isang puting sobre ang nakasuksok sa ilalim ng kanilang pinto. Inakala ni Adrian na ito ay mula sa bangko o sa kumpanya, ngunit ang kanyang muka ay biglang nawalan ng kulay nang makita ang tatak ng selyo. Mula ito sa loob ng kulungan, mula kay Doña Clarissa. Dahan-dahang binuksan ni Sofia ang liham. Ang bawat salita sa papel ay tila mga lason na muling kumakalat. Ang kanyang biyenan ay nagsusumamo, humihingi ng tawad, at nagmamakaawa na tulungan silang makalaya sa pamamagitan ng pagbawi sa mga kaso kapalit ng isang lihim na impormasyon tungkol sa yumaong ama ni Adrian. Isang impormasyong maaaring magpabago sa tingin ni Adrian sa kanyang buong pamilya. Tumingin si Sofia kay Adrian. Ang liham ay nanginginig sa kanyang kamay. Kailangan mo itong basahin, Adrian. Ang nanay mo, may itinatago pa rin siyang lihim na maaaring sumira sa atin ng tuluyanta. Ang cliffhanger ay nag-iwan ng isang matinding katanungan sa hangin. Magpapatuloy ba si Sofia sa kanyang pag-alis? O muli siyang mahihila pabalik sa madilim na siklo ng pamilya Santos dahil sa huling barahan ng kanyang biyenan? Ang magarehas na ito ay hindi gawa sa bakal, Sofia. Gawa ito sa mga maling desisyon na inakala kong magdadala sa akin sa itaas. Ngunit dito pala ako ilulubog sa dumi. Ang boses ni Doña Clarissa ay tila isang tuyot na kalansing ng mga dahon sa gitna ng tagtuyot. Nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin sa loob ng visiting room ng panlalawigang bilangguan. Ang kanyang mga kamay na dati ay punong-puno ng kumikinang na brilyante ay ngayon ay payat, nanginginig, at may mga batik ng katandaan. Wala na ang kanyang marangyang ayos. Ang kanyang buhok ay tila mga hibla ng pilak na hindi na nabigyan ng kalinga. Sa kabilang panig ng salamin, nakaupo si Sofia. Ang kanyang anyo ay kabaligtaran ng kanyang biyenan. Siya ay maayos, kalmado, at ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot o galit. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang banayad na kumpas ng kapayapaan na matagal niyang ipinaglaban. Nandito ako, hindi dahil sa liham niyo, Ma. Ang mahinang sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay naging malinaw at matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi ko kailangan ng anumang sikreto tungkol sa ama ni Adrian para mabuhay. Ang katotohanan na alam ko ngayon
ay sapat na para palayain ko ang sarili ko mula sa inyo. Pilit na lumapit si Clarissa sa salamin. Ang kanyang hininga ay nag-iwan ng manipis na hamog sa ibabaw nito. Sofia, pakiusap. Ang ama ni Adrian, hindi siya namatay sa sakit. May kinalaman si Don Ricardo. Kung ilalabas niyo ako rito, ibibigay ko ang lahat ng ebidensya. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia. Dahan-dahan niyang iniling ang kanyang ulo. Ang katarungan ay hindi isang negosyo, ma. Kung may alam kayo, sabihin niyo sa mga awtoridad. Ngunit huwag niyo nang gamitin ang buhay namin para sa inyong kalayaan. Pinatawad ko na kayo, hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa puso ko sa tuwing titingin ako kay Mia. Ang pagtatagpo ng dalawang magkaibang mundo. Nakita ni Sofia ang matinding pangungulila at kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Clarissa. Napagtanto niya na ang dating Reyna ay matagal nang nakakulong sa sarili nitong kasakiman bago pa man siya dalhin sa seldang ito. Ang tunay na bilangguan ay ang pusong hindi marunong magmahal. Tumayo si Sofia at dahan-dahang itinuon ang kanyang palad sa salamin bilang huling pamamaalam. Magpapadala ako ng pagkain at gamot niyo buwan-buwan. Iyon na lang ang huling utang na loob na ibibigay ko sa inyo bilang ina ni Adrian. Paalam, mamo. Ang tunog ng mabibigat na sapatos ni Sofia sa semento ng pasilyo ay umalingaw-ngaw ng may gaan. Tila bawat hakbang ay nagbabawas ng bigat sa kanyang kaluluwa. Nang makabalik si Sofia sa lungsod, isang hindi inaasahang tawag ang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Mula ito sa kumpanyang pinagtatrabahuan ni Adrian bilang construction supervisor. Mrs. Santos, nagkaroon po ng aksidente sa site. Nahulugan po ng ilang materyales si Sir Adrian. Kasalukuyan po siyang dinadala sa pinakamalapit na klinika. Ang nagmamadaling sabi ng boses sa kabilang linya. Nang makarating si Sofia sa klinika, ang amoy ng alkohol at ang malamlam na ilaw ng emergency room ay muling nagpabalik ng kanyang mga takot. Nakita niya si Adrian na nakaupo sa isang stretcher. May benda ang kanyang ulo at ang kanyang braso ay nakasabit sa isang sling. Maputla ang lalaki. Ngunit nang makita niya si Sofia, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sofia, bakit ka nandito? Dapat ay nagpapahinga ka. Ang mahinang sabi ni Adrian, bagaman bakas ang saya sa kanyang mga mata dahil sa presensya ng asawa. Dahan-dahang lumapit si Sofia. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang benda sa noo ni Adrian. Ramdam niya ang init ng balat ng lalaki at ang mabilis na tibok ng pulso nito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila panandali ang natakpan ng isang matinding pag-aalala. Akala ko ba ay mag-iingat ka? Ang pabulong na tanong ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Tiningnan ni Adrian ang asawa ng may malalim na pagsusumamo. Gusto ko lang mapatunayan sa iyo na kaya kong magtrabaho ng tapat para sa inyo. Kahit gaano kahirap, Sofia, hindi na ako muling tatalikod. Ang cliffhanger AI nag-iwan ng isang matinding tensyon. Ang aksidente bang ito ang magiging tulay para tuluyang gumuho ang pader sa puso ni Sofia o isa lamang itong panandali ang emosyon bago ang kanyang pinal na pag-alis kasama si Marco? Dito sa sahig na ito, Sofia, nakita kitang durog at sugatan. At dito rin sa sahig na ito, nais kong magsimula ang ating muling pagtayo. Ang boses ni Adrian ay mababa, bahagyang nanginginig, ngunit puno ng isang uri ng katatagan na matagal nang hindi naririnig ni Sofia. Narito sila sa kusina ng kanilang lumang bahay, ang bahay na binitawan na ni Don Ricardo matapos ang mga legal na labanan. Wala na ang mga tablang nakapako sa bintana. Wala na ang amoy ng luma at amag. Ang silid ay naliligo sa liwanag ng papalubog na araw, nagbibigay ng kulay ginto sa bawat sulok ng silid na naging saksi sa kanilang pinakamadilim na gabi. Dahan-dahang lumuhod si Adrian. Hindi siya lumuhod dahil sa takot o dahil sa utos ng iba. Lumuhod siya sa eksaktong pwesto kung saan nakita niya si Sofia na nagpupulot ng basag na porselana noong araw ng kanyang pagbabalik.
Ang kanyang mga kamay ay walang hawak na mamahaling hiyas o bulaklak. Ang kanyang mga palad ay nakabukas, tila iniaalay ang kanyang buong pagkatao. Hindi ako humihingi ng agad na pagpapatawad, Sofia, ang pagpapatuloy ni Adrian habang nakatingala sa asawa. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa, sumasalamin sa lahat ng pagsisisi ng nagdaang 3 taon. Alam kong ang sugat sa puso mo ay hindi kayang gamutin ng isang gabi lang. Ngunit narito ako, nangangako na sa bawat araw na darating, ako ang magiging pader mo. Ako ang maglalaba, ako ang magluluto, at ako ang magpupunas ng bawat luhang papatak sa mga mata mo. Nakatayo si Sofia sa harap niya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit. Ramdam niya ang isang matinding paggalog sa kanyang dibdib. Nais niyang tumakbo palayo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig. Nakita niya ang bawat gasgas sa kamay ni Adrian, ang pagod sa kanyang mukha, at ang katapatan sa kanyang mga mata. Ang pader na itinayo niya sa loob ng 3 taon ay hindi gumuho. Ngunit tila nagkaroon ito ng isang maliit na bitak kung saan sumisilip ang liwanag. Gusto kitang paniwalaan, Adrian. Ang mahinang bulong ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila isang marpok na hibla ng sinulid. Pero ang takot ay tila isang anino na laging nakasunod sa akin. Paano ko malalaman na hindi ka na muling tatalikod kapag naging mahirap na naman ang lahat? Hindi sumagot si Adrian sa pamamagitan ng salita. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Sofia at dahan-dahang idinampi ito sa kanyang puso. Ang mabilis at malakas na tibok nito ay tila isang tambol na nagpapahayag ng katotohanan. Angie, sandaling, ang lahat ng galit ay panandaliang natalo ng isang malalim na pangungulila. Narap ni Sofia ang init ng palad ni Adrian, ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging kabilang. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang lumapit si Mia mula sa sala. Ang bata ay tumayo sa gitna ng kanyang mga magulang at niyakap ang kanilang mga binti. Pinagdurugtong ang dalawang pusong matagal nang nagkahiwalay. Mama, Papa, hindi na po ba malamig ang bahay natin? Ang inosenteng tanong ni Mia habang nakatingala sa kanila. Wala na po bang sisigaw? Wala na po bang sasakit? Yumuko si Sofia at hinalikan ang tuktok ng ulo ng kanyang anak, habang ang kanyang kabilang kamay ay nananatiling hawak ni Adrian. Hindi na, anak. Tapos na ang taglamig. Dahan-dahang tumayo si Adrian at hinarap si Sofia. Hindi siya nagpupumilit, ngunit may pag-asa sa kanyang boses. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ligawan ka muli, Sofia. Hindi bilang asawa mo, kundi bilang isang lalaking kailangang patunayan na karapat-dapat siya sa pag-ibig mo. Isang araw sa bawat pagkakataon, isang hakbang sa bawat sandali. Hindi sumagot si Sofia ng oo, ngunit hindi rin siya nagsabi ng hindi. Isang maliit na tango ang kanyang ibinigay, isang kasunduan ng muling pagsisimula. Pagkalipas ng ilang araw, habang nag-aayos ng mga gamit si Sofia, isang sobre ang dumating. Ito ay isang formal na alok ng trabaho mula sa kumpanya ni Marcos sa probinsya. Isang magandang posisyon, mataas na sahod, at isang bagong buhay malayo sa lahat ng alaala sa Manila. Sa kabilang banda, si Adrian ay nagpasya ng iwanan ang kanyang kontrata sa Alemanya upang manatili sa Pilipinas bilang isang supervisor sa isang lokal na konstruksyon. Isang trabahong mas maliit ang kita, ngunit magbibigay sa kanya ng oras para sa kanyang pamilya. Signing na ni Sofia ang 2 landas sa kanyang harap. Ang landas patungo sa isang bagong simula, kasama ang isang lalaking walang bahid ng sakit, o ang landas ng muling pagbubuo sa isang nawasak na pangarap. 1 taon ang lumipas. Ang sikat ng umaga ay pumasok sa bintana ng isang maayos na bahay sa labas ng lungsod. Si Sofia ay naghahanda ng almusal, habang sa labas ay maririnig ang tunog ng pagdidilig ng halaman at ang tawanan ni Mia kasama ang kanyang ama. Kinuha ni Sofia ang isang liham mula sa mesa, isang imbitasyon para sa kanyang pagtatapos sa kursong accounting. Ang cliffhanger ay nag-iiwan ng huling katanungan
Sa pagdating ng kanyang tagumpay, sapat na ba ang isang taon ng pagbabago ni Adrian para tuluyan ng kalimutan ni Sofia ang anino ng nakaraan? Ang bawat dapit hapon ay hindi na tanda ng pagtatapos ng pag-asa, kundi isang pangako na ang bukas ay darating na may kasamang bagong liwanag at mas malalim na pagmamahal. Ang boses ni Sofia ay tila isang malambing na himig na sumasabay sa banayad na tunog ng mga alon na humahalik sa pampang. Nakatayo siya sa dalampasigan, ang kanyang puting bestida ay dahan-dahang inililipad ng hanging dagat. Hawak niya ang kanyang diploma sa accounting, isang simbolo ng kanyang tagumpay laban sa lahat ng mapangmaliit na mata na tumingin sa kanya noon. Ang bawat letra sa papel na yon ay tila bawat hakbang niya palayo sa putikan ng kahapon. Dahan-dahang lumapit si Adrian mula sa kanyang likuran. Hindi siya nagmamadali. Ang kanyang mga hakbang sa basang buhangin ay lumilikha ng isang marahang tunog, tila isang maingat na kumpas ng isang taong natutong magpahalaga sa bawat sandali. Inilagay ni Adrian ang isang manipis na shawl sa mga balikat ni Sofia upang protektahan ito sa malamig na simoy ng hangin. Congratulations, Sofia! Ikaw ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Ang mahinang sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng paghanga at isang uri ng pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsubok. Humarap sa kanya si Sofia. Wala na ang anino ng takot sa kanyang mga mata. Sa halip, ang nakikita ni Adrian ay ang refleksyon ng papalubog na araw. Maliwanag, payapa at puno ng buhay. Ang pader na itinayo ni Sofia sa loob ng maraming taon ay hindi tuluyang gumuho. Ngunit ito ay naging isang pintuan na ngayon ay bukas na para sa lalaking matiyagang naghintay sa labas nito. Salamat, Adrian. Salamat sa pananatili. Kahit na ilang beses kitang itinulak palayo. Ang tugon ni Sofia. Ang sandaling. Ang lahat ng pait ay tuluyan ng natunaw. Dahan-dahang kinuha ni Adrian ang kamay ni Sofia at hinalikan ng likod nito bago siya dahan-dahang sumandal at idinampi ang kanyang noo sa noo ng asawa. Sa pagitan ng kanilang mga hininga, naramdaman nila ang isang matinding koneksyon, isang uri ng kilig na hindi na lamang pansamantala, kundi isang malalim na katiyakan. Ang init ng kanilang mga katawan sa gitna ng malamig na hangin ay tila isang sumpaan na wala nang sisigaw, wala nang sasakit at wala nang tatalikod. Sa malayo, nakita nila si Mia na masayang tumatakbo sa buhanginan. Hinahabol ang mga maliliit na alimango. Ang bata ay malusog na. Ang kanyang tawa ay kasing linaw ng kristal, malayo sa mga gabing puno ng ubo at takot. Ang buhay nila sa labas ng lungsod ay payak, ngunit bawat sulok ng kanilang bagong tahanan ay punong-puno ng mga bagong alaala. Samantala, sa isang malayong bilangguan, si Doña Clarissa ay nananatiling nakaupo sa isang sulok, binibilang ang mga araw sa pamamagitan ng mga guhit sa pader. Ang kanyang mga alahas ay matagal nang naisangla para sa kanyang depensa at ang tanging natitira sa kanya ay ang mga alaala ng kanyang mga maling desisyon. Si Vanessa naman ay tuluyan nang nawala sa kanilang buhay. Balita ay bumalik ito sa kanyang probinsya upang harapin ang mas malaking utang at ang kahihiyang siya rin ang gumawa. Ang karma ay tila isang tahimik na mananahi, tinatapos ang bawat dulo ng sinulid ayon sa gawang ipinakita ng bawat isa. Sofia, ang itawag ni Adrian, habang nakatingin sa abot-tanaw, kung saan ang dagat at langit ay tila nagiging isa. Handa ka na bang sumabay sa akin sa pagharap sa bukas? Wala nang sikreto, wala nang kasinungalingan. Tumingin si Sofia kay Mia, pagkatapos ay kay Adrian. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpapahayag ng kabuuan. Handa na ako, Adrian. Dahil sa wakas, nahanap ko na ang liwanag na hindi kayang pawiin ng kahit anong bagyo. Ang sagot ni Sofia. Dahan-dahang niyakap ni Adrian si Sofia mula sa likuran. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa baywang ng asawa. Sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Alam na ang gabi ay pansamantala lamang dahil ang kanilang pagmamahalan ay nahanap na ang daan patungo sa walang hanggang umaga. Ang kwento nina
Adrian at Sofia ay nagtatapos hindi sa isang malaking selebrasyon, kundi sa isang tahimik na pag-unawa na ang pamilya ay hindi nabubuo sa ginto o karangyaan, kundi sa bawat piraso ng pagkakamaling handang ayusin, sa bawat luhang handang punasan, at sa bawat bukas na handang harapin ng magkakasama.